So, kaya na, tuloy na tayo. And Lord, I know na hindi imposibleng matutunan tong trading ng Pilipino. Ginawa niyo pong matatalino, magagaling ang mga Pilipino. Okay. So, open natin yung ating mga mahiwagang mga... Wow! So, yung pala siya. Okay. Okay. So, good naman tong ating position sa AJ. So, move on na tayo, no? Good yung position natin sa AJ. EURUSD. Oh, ang ganda. So guys, dun po sa mga na-bless and I hope mag-comment kayo ng amen. Of course, amen is a very powerful word. Alam niyo bang napaka-powerful ng amen, no? It's like receiving the word of God, the powerful word of God in our lives. Parang, yes, Lord, be it unto me. Parang ganun. Mm, good, 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 good. Okay, so remember yesterday, ang sabi ko dito tayo, ito na yung ating cell area sa baba. So walang nag-close sa baba. So it saved our money again dahil although nag-close siya sa baba ng SNR, pero yung ating cell area is nandito. So meron tayong mga kinonsider dyan, mga pivot level, EMA, no? Kaya dito ako naglagay yung previous low, malamang. Kaya dito ako naglagay ng cell area ko. Okay? Dito, itong verde na to, no? So, walang nag-close na candle below doon by God's grace. So, God is good all the time. So, good pa tayo, hindi pa tayo dapat mag-sell. And remember yung speed and distance natin na ano na, oh, teka lang, teka lang. Teka lang, teka lang. Yeah, it's okay. So, yung speed and distance na tinuro namin sa inyo sa pagbabasa, very, very basic na principle of reading the market, reading the candles, speed and distance. Okay? So, ito nagkakaroon na ng pag-akyat uli ang green. Nagkakaroon na siya ng konting momentum. Nagkakaroon na siya ng konting gana, no? So, 40 pips yung itinaas niya sa loob ng 4 na oras. And then, kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung EURUSD na to, ito yung sinabi ko na yung candle ay gusto kong wow. Teka lang ha. Pag-path tayo. Yung candle ay gusto kong mag-hold sa taas ng SNR ko bago ako magbabay. Okay? Kung naalala niyo yun, no? So, yung candle, gusto kong mag-hold sa taas ng SNR ko bago ako magbabay. So, ito nag-hold siya sa taas ng SNR natin. Pagbaba tayo ng 1 hour time frame. Okay, meron ditong nag-close sa taas. So, kung nag-close to sa taas, so, pwede kayo nakapag-enter dito ng buy. Okay? So, around 10 pips lang yan. So, pag ganito yung nangyari, ginagawa ko, no? Pag ganito yung nangyari, ganito yung position ko, magbabay ako dito. Okay? So, kung mas stop loss ako, mas stop loss. So, normalize natin ang stop loss kasi normal ang stop loss. Normalize natin ang talo kasi normal ang talo. Huwag natin masyadong, ay, natalo ako, hindi ako marunong. Hindi, no? O, sige, mamaya mag-ano tayo dyan. Normalize natin yung talo. Mamaya, no? Okay. So, how are we going to improve this position? Kung tinrade natin to, no? So actually, ito kasing stop loss na to, 20 pips lang naman pala siya eh. Wait lang siya. So, 1 hour time frame. Bigyan ko lang konti yan. Disregard nyo muna itong mga comment ko. Ito lang. How are we going to improve this? Actually, 20 pips lang to. Maliit lang to. Usually, 30 to 40 pips ang stop loss natin. No? Kung susundin natin yung 30 to 40 pips na stop loss natin, so kung dito yung 30, so hindi pa naman siya na-hit. Kung dito naman yung 40, hindi pa rin naman siya na-hit. Isa pang magandang ilalagay niyo yung stop loss niyo, of course, sa baba ng mga SNR. Okay? So, ganoon natin ilalagay yung mga stop loss natin. So, ito,
kung hindi ka pa nakapag-trade, of course, huwag ka muna mag-trade. Okay? It's because, syempre, bumababa yung market and obviously, wala siya dun sa buy entry ko. Nandito siya sa buy area ko. Nandito siya sa waiting area natin. Okay? So, ito yung buy entry. Ibig sabihin, dito na ako magsisimula mag-buy. So, ganun yung palatandaan ko, no? Ewan ko sa iba. Pauso ko lang yan. Pauso lang natin yan dito sa Great Forex Philippines. Ginagamit kasi namin yan sa EA namin. So, dito lang ako magbabae. Dito naman yung buy exit ko. So, around lang sa area na ito ako magbabae. At the same time, yun din, yung sell ko, magsimula ako rito sa sell. Dito lang ako magsa-sell. So, itong area na to ay waiting area. Okay? So, of course, kapag hindi ka pa nakakapag-trade dyan, huwag ka muna mag-trade. No? So, pero, tingnan natin. Pero, sa akin, talagang akit pa siguro to. Okay? Ang bias ko is pakit pa rin. So, nagko-consolidate siya. Pagpasensya niya na, tanggalin muna natin itong mga bagay na to. No? Hindi kayo masyadong malito. So, pag may tanong guys ha, kasi may special announcement tayo mamaya. Okay, so using Fibonacci, so tingnan nyo, sakto sa 0.50% discount. 50% yung ating, yung kanyang pag-retrace, yung kanyang pag-akyat uli, no? Looking at the candles, speed and distance, anong mas malalaking candle, no? So, mas marami nga yung mga pula, pero yung lakas, parang mas malakas pa rin yung green. And of course, wala pa siyang nabe-break na lower low. So, dito, almost na-break niya tong lower low dito. Okay. So, kung titignan natin, ito yung bago niyang low di ba? So, na-break niya actually itong lower low dito. The problem is, na-break din niya yung high. So, nagkaroon siya ng lower low, pero nagkaroon din siya ng higher high, which gives us a consolidation na market, consolidating market. Diba? Ito, mas mababa to dito. So, lower low. Kaso, mas mataas to rito. So, higher high. So, nagko-consolidate yung market. Pero dahil meron tayong plot, meron tayong SNR dito, na nasa taas yung candle, meron tayong Fibonacci na nasa 50% nagre-retrace, at kung lalakihan natin, lilitan pala natin, zoom out natin yung market, tama ba? Yung chart, eh, mas lamang sa akin, no? Mas lamang yung paakit pa rin siya. Kasi of course, nasa taas siya ng aking support. So unless ma-break niya yung aking Fibonacci hanggang 618 ito. So obviously pag na-break ito 618 Fibonacci na to, na-break na rin yung SNR ko. Okay? So ito meron naman ako itong sell entry. Ito na ko ulit magse-sell. I mean, doon ako mag-start mag-sell kasi hindi pa ako nagse-sell. Pero for now, mas inclined ako doon sa pagbabay. Okay? So pag may tanong, ano ha? Tanong lang. Paano ba to? Ayan. So, delete ko muna itong Fibonacci kasi, ay sorry, medyo talaga nakakalito siya pag nasa chart. So, EURUSD, abangers. Abangers muna tayo sa EURUSD. Makarating siya rito ulit sa ating target. Okay, to improve yung stop loss nyo, again, pwede nyo siyang ilagay sa baba ng SNR or sa baba ng lower, sa mas mababa pa sa recent low, no? So, recent low nito, so kung dito ka nag-enter, kung halimbawa dito ka nakapag-enter ng trade, itong blue na to, kung dito ka nag-enter ng trade, ang recent low niya ito. So kung gagawin mo, mas mababa pa, so around here. Okay, so around 50 pips yung stop loss mo. So kung increase mo to hanggang doon, so meron kang at least 1:1 um, na trade.
Yeah. So ngayon, kung halimbawa aakyat to, so pwede niyo itong gawin bukas. So hopefully, i-review tong video na to, no? Nasa YouTube naman to. Aakyat to, di ba? Pag umakyat to, so tapos mag-enter ka ng trade around here, halimbawa, dito ka mag-enter ng trade. So ang recent low na niya, ito na yung recent low niya, no? Kasi kanina, ito yung recent low kapag dito ka nag-enter. Kapag dito ka nag-enter at hindi na to bumaba, ang recent low niya na ngayon ito. Since may SNR tayo, pwede mo ilagay yung stop loss around here, yung stop loss mo. Okay? So, yan. And of course, yung budget nyo, guys, huwag nyo ang inyong lot size dapat naka-base sa stop loss, hindi sa gusto nyong marating na take profit, no? Gusto kong kumita ng 100 pips. Ilang kaya ang stop loss ko? Ay, ilang kaya ang lot size ko kung ang take profit ko is ano? Mali. Gusto kong kumita ng $100. Ilan kaya ang lot size ko kung ang take profit ko ay 20? Naku po. No? So, tapos yung stop loss mo pala naman ay 45. Patay kang bata ka. So, this is for the EURUSD. So, abangers, hanggang makarating doon, no? By the way, kailangan ko palang So, wala naman akong ginawa sa EURUSD, tsaka wala rin akong ginawa sa AUDJPY. So, yung ating link na sinend ko yesterday, pwede pa siya, no?